أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبه نستعين وعليه نتوكل والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد. Mga minamahal kong mga magulang at mga kapatid sa pananampalataya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ang ating pag-usapan sa araw na ito ay patungkol po sa mga karapatan sa relihiyong Islam. At ang ating paksa sa araw na ito ay ang mga karapatan ng kababaihan sa relihiyong Islam. Sa bagay na ito ay marami po na nag-aakala, lalo-lalo na sa hindi mga Muslim o hindi mga mananampalataya na kanilang inaakala na inaapi ang mga kababaihan sa relihiyong Islam. Yan ang kanilang pag-aakala. Pero ang hindi nila alam, kung pag-aaralan nila ang relihiyong Islam ay napakaganda at ito ay nagbibigay ng karangalan, dangal sa kababaihan at pinapangalagaan ang mga kababaihan. At sa relihiyong Islam, ang lalaki at babae ay parehas po. Yan po ay pantay at makatarungan ang tingin ng Islam sa lalaki at saka ang babae. Ngunit hindi lamang ang Islam ay naging pantay, kundi naging makatarungan. Magkaiba po kasi ang pagiging makatarungan at pagiging pantay. Pag sinabi nating pantay, ay magtrabaho sa construction ang lalaki at saka babae dahil pantay. Pero hindi po, ang Islam ay naging makatarungan sa relihiyong Islam. Bagkus pinangalagaan niya ang karapatan ng mga kababaihan sa relihiyong Islam at pinangalagaan din ang kanilang tinatawag na karangalan. At ang Islam ay nagbabase po sa kung ano ang gawain ng tao at ganun din kung ano ang kanyang mga ginagawang mga pagsamba. Kaya nga sinabi ng Allah sa banal na Quran, man amila, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'minun, falanuhyiyannahu hayatan tayyiba wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Sa Suratul Nahl 97, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na sino man ang gumawa ng kabutihan, lalaki man o babae, malinaw dito, lalaki o babae, ay wahuwa mu'minun, na siya ay mananampalataya. Yun ang isang kondisyon. Fala nuhyannahu hayatan tayyiba, at bibigyan namin siya ng masagana, magandang pamumuhay. Lalaki o babae, na gumagawa ng kabutihan. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, at sila ay bibigyan namin ng gantimpala na pinakamainam na gantimpala dahil sa kanilang ginawang mga kabutihan. Yan ang isa sa mga katibayan na ang Islam ay makatarungan sa lalaki at babae, na pantay ang tingin ng Islam sa kalalakihan at kababaihan. Bagkus itinaas ng Allah ang karangalan ng mga kababaihan. Kaya makikita natin, magbibigay tayo ng mga halimbawa na kabilang sa mga karapatan ng babae sa Islam na maaaring ang iba ay nakikita nila na ito ay mayroong pang-aapi sa mga kababaihan. Pero pag pinag-aralan natin ang relihiyong Islam, makikita natin na ang Islam ay pinangarangalan ang tinatawag ng mga kababaihan, pinangalagaan ang mga kababaihan. Kabilang dito ay karapatan ng kababaihan sa Islam ay ang gastos. Sila ay gastusan. Kapag ang babae ay walang asawa, ay obligado sa kanyang tatay ang kanyang gastos. Gastusan siya. Ang makakain niya, inumin niya, pagkain niya, yung bahay niya, yung damit niya, yan ay obligasyon ng kanyang tatay. Hindi po ang kanyang nanay, ang kanyang tatay. Obligasyon po yan ng kalalakihan. So yan ay bilang pangangalaga sa kababaihan. Dahil natural po ng kababaihan ay tinatawag na hindi nagtatrabaho na ng mga tinatawag na gawain na mabibigat. So dito, ang pinakauna kabilang sa mga karapatan ng kababaihan ay ang gastos. So alhamdulillah, yan ay isa sa mga binigay ng Islam upang mapangalagaan ang mga kababaihan. Ganun din, kapag ang babae, sinabi nga natin na kapag siya ay nakapag-asawa na, ay ang gagastos sa kanya ay ang kanyang asawang lalaki.
Kapag wala pa siyang asawa, mula sa pagkabata hanggang sa kanyang tinatawag na hindi pa siya nag-asawa, ay obligasyon po ng kanyang tatay na gastusan ang kanyang anak na babae. So yan po ang unang karapatan. So alhamdulillah, hindi na po mag-iisip ng mga magtatrabaho ng mabibigat ng trabaho o ano pa mga hindi kayang gawin ng babae dahil ito ay ginarantyahan ng relihiyong Islam upang mapangalagaan ang mga kababaihan, ang kanilang karapatan, ang kanilang dangal. Ayan ay ginarantya sa kanila ng Islam na inobligado sa mga lalaki, sa tatay, sa kapatid na gastusan nila ang kanilang tinatawag na anak na babae o yung kapatid na babae. Bagkus sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sino man ang meron siyang 2 anak na babae o 3 anak na babae na siya ay nagtiis sa kanyang paggastos sa kanila, ay sinabi ng propeta na ganito kami sa paraiso. Ibig sabihin ay napakalapit ang mga tao ito kay propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa paraiso dahil gantimpala sa kanila dahil sa kanilang paggastos sa kanilang 2 anak o 3 o higit pa na mga anak ng mga kababaihan. Nabanggit rin sa isang hadith na sinabi ng propeta na sino man ang may 2 kapatid, may 2 kapatid na babae o mayroong mga tita na mga babae na siya ay nagtiis at nagbigay sa kanila ng gastusin. Siya ay nagtiis sa kaniyang tinatawag na pangangalaga sa kanila, ay sasabihin o sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na sila ay magiging harang niya, yung mga taong ito, sa araw na paghukom sa parusa sa impyerno. So siya po ay pangangalagaan ng Allah dahil sa kanyang ginawang pagtitiis, sa kanilang pagsisakripisyo, sa kanilang paggastos, sa kanilang mga tita nila na mga kababaihan, ganun din yung kanilang mga kapatid na mga kababaihan. At ang Islam ay ganun pa man na hindi sila gumagastos, ay kabilang sa kanilang mga karapatan, ay sila rin ay magmamana. Ang mga kababaihan ay magmamana rin kahit hindi sila gumagastos. Pero ang mga kababaihan, ang nanay, ang anak na babae, ang asawa, ay magmamana sa kanyang asawa, sa kanyang kapatid, o sa kanyang anak, kapag tinatawag na siya ay namatay itong kamag-anak niya na malapit na lalaki, o yung babae, siya ay magmamana kahit na hindi siya gumagastos. So, kabilang yan sa karapatan ng babae. Yung iba naman, ang tingin niya, ay dahil sa kalahati daw. Bakit yung lalaki makakuha ng kalahati, ang babae ay yung kalahati sa kuha ng lalaki ang makukuha niya? Dahil po yan, unang-una, ang lalaki nag-asawa, ang lalaki gumagastos, ang babae hindi gumagastos. Pag nag-asawa, siya pa yung babae, binibigyan ng mahar. So, yung dito sa sitwasyon na ito, kung titingnan natin ay mas lugi pa po ang mga ibang mga kalalakihan. Pero dito, bilang pangangalaga sa karapatan ng mga kababaihan, ay binigay sa kanila ang karapatan na ito na sila ay magmamana kahit na wala silang ginastos sa kanilang buhay, sa kanilang mga tatay, sa kanilang kapatid. Kapag namatay itong kamag-anak nila na malapit, sila ay makakakuha, bibigyan ng karapatan ng Islam sa kanilang mana. Yan ay kabilang sa kanilang karapatan upang mapangalagaan din ang kanilang tinatawag na karapatan. Kabilang din sa mga karapatan ng babae sa Islam ay pwede po sa kanila na sila ay magtrabaho. Pero ang relihiyong Islam ay nilagyan po ng limitasyon na ito yung nababagay sa babae bilang isang babae. Hindi po yung sinasabi na dapat ay maging pantay ang Islam sa mga, hindi po yan, kundi ang Islam ay makatarungan sa mga kababaihan. Hindi po pinapahintulutan halimbawa na mag-construction ang babae. Hindi po na ito kaya, hindi po na ito gawain. So dito, ang tinatawag na mga magtatrabaho, obligasyon ito ng tinatawag na lalaki na sila ay magtrabaho, sila ay kumayod. Pero ang babae ay pwede po siya, pinapahintulutan po siya na siya ay maghanap buhay. Halimbawa, siya ay mangalakal, mag-business. Ang mga kondisyon doon ay kabilang doon yung tinatawag na yung kaya niyang gawin na trabaho, hindi yung mga mabibigat na trabaho. Ganun din na yung tinatawag na hindi magkakaroon ng fitna. Halimbawa, yung babae magbebenta ng mga product, pero yung siya lang yung maglalakbay, siya lang yung kasi tinan mo yung bago lang na nangyari na babae na tinatawag na ito ay pinatay ng subhanallah,
na alhamdulillah at nahuli na yung mga pumatay sa kanya, itong mga pulis na pumatay sa kanya. So sa Islam po, yan po ang dapat nating ito ay payo natin sa mga kababaihan na kaya po ang Islam unang-una ay ang babae hindi kailangan ay nagpapaalam siya sa kanyang asawa bago siya kung may pupuntahan siya. Ganun din na hindi siya pwedeng maglakbay nang wala siyang kasamang mahram. Kasi bilang pangangalaga sa kanya, diyan po natin makikita kung gaano kahalaga yung mahram. Yung mahram, malapit mo kamag-anak na lalaki, ang tatay mo, tatay ng asawa mo, yung kapatid mo, yung anak mo na lalaki, yan ang kahalagaan po ng mahram na upang mapangalagaan ang kababaihan. Hindi po yan tulad ng paniniwala ng iba na ito ay hindi pagiging makatarungan sa tinatawag na kababaihan. Ang Islam po kaya po may mahram ay upang mapangalagaan ang kababaihan. Dahil minsan di maiwasan may mga tao na hindi po maganda ang kanilang pakikitungo at gumagawa ng masama sa mga kababaihan. At upang ito'y mapangalagaan ay kailangan ang babae hindi siya pwede maglakbay ng malayo maliban lamang sa meron siyang mahram. Yan ay sa atin, turo ng Islam na napakaganda kung titingnan natin. Na minsan ay sakalang natin naisip ito kapag itong ganito mga pangyayari. So ito ay payo ko po. Ito po ay utos ng Islam. So ang Islam po ay binibigyan niya ng pagkakataon, pinapahintulutan niya sa kababaihan na maghanap buhay, mag-business, pero iwasan yung tinatawag na magdudulot ng fitna, ganun doon yung magdudulot sa kanya ng tinatawag na magdudulot sa kanya ng kapahamakan. At ganun din na ang babae ay kapag meron siyang kayamanan, isa sa binigay sa kanya, sa karapatan niya, ay hindi siya obligadong gumastos. At gagastusin niya ang kanyang kayamanan sa kung ano ang kanyang gustuhin. At hindi pwedeng pakialaman ng kanyang asawa ang kanyang tinatawag na pera, maliban lamang kung ang babae ay gusto niya na magbigay ng sadaka, magbigay ng tulong sa kanyang asawang lalaki. Pero hindi po pwedeng pakialaman ng lalaki ang kanyang kayamanan. Yan po ay kayamanan niya, karapatan niya, kung ano ang gagawin niya sa bagay na ito. Kabilang din sa mga karapatan ng kababaihan sa Islam ay ang pag-aasawa, ang maging nanay at maging asawa. Yan ay karapatan din. Kaya nga, sa Islam, isa sa mga binigay sa kanila na karangalan ay merong wali at merong tinatawag na pagpapahintulot kapag ipapakasal ang babae bilang pangangalaga sa karangalan ng babae. Kaya makikita natin, ang Islam ay upang dumaan sa tamang proseso ay ikaw ay mangangako kay Allah na papakasalan mo siya sa pamagitan ng Quran at saka Sunnah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibig sabihin, ikaw ay sumumpa kay Allah. Ganun din, napakasalan mo siya sa pamagitan ng salita ng Allah. Kabilang din doon, yung tinatawag natin na wali, ay kabilang yan sa pangangalaga sa babae. Para hindi siya basta-bastahin ng sinuman. Kaya makikita natin yung iba, sa ibang sabi nga nila na hindi naman sasabihin natin na easy to get. Pero yung minsan may mga lalaki na dahil sa parang binigay lang sa kanila yung babae, ay parang walang halaga sa kanila. Kaya po may wali. Kasi para ikaw ay, yung lalaki, ay siya ay humihingi na pahintulot sa pamilya ng babae para maipakita niya na bukal sa kanya, mahal niya ang babae na ito. Ganun din na bilang pagangalaga sa kanya, pagpapakita ng karangalan sa kababaihan. Kaya itong wali ay kinakailangan. Hindi pwede na babae pakasal niya lang ang kanyang sarili. Kailangan po ay merong wali na kung saan ang wali ay titingnan nila yung tinatawag na mga bagay na makakabuti sa babae. Hindi makakabuti sa kanila, makakabuti sa babae. Yan po ang wali. Yan ang sa Islam na wali. Dapat intindihin natin, ang wali ay sila yung mga tao na malalapit na kamag-anak na kung saan titingnan nila yung mga bagay na makakabuti sa kanilang anak na babae. Ganon din na ang babae ay karapatan nila na sila ay pumili. Kapag may magpapakasal sa kanila, pwede silang tumanggi at pwede silang umuo kapag gusto nila yung magpapakasal sa kanila. At pwede rin ang babae na i-offer niya ang kanyang sarili sa isang tao na nagustuhan niya. Na kung gustuhin niya ay saka ang lalaki ay saka aakyat doon upang humingi ng pahintulot sa magulang ng babae. Yan po ay pinapahintulutan sa Islam. Wala pong masama dyan. Ganon din, nabanggit po sa ibang hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na mayroong isang babae na siya ay pinilit ng kanyang tatay na magpakasal.
At pagkatapos noon ay nagreklamo itong babae na ito kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at kanyang sinabi itong bagay na ito at sinabi ng propeta na ikaw ngayon ay papipiliin na kung gusto mo ay manatili ka, iyon ay nasa sayo. At kung gusto mo ay ikaw ay makipag-iwalay sa kanya, ay ikaw ay tinatawag na bibigyan ko ng pagkakataon dahil yan ay karapatan mo na pumili. At sinabi ng sinabi ng babae na yun kay Propeta sallallahu alaihi wasallam na tinatanggap ko itong kasal dahil bilang pagrespeto ko, pagmamahal ko rin sa aking tatay. At kumbaga napamahal na rin sa kanya yung lalaki na yon. Pero gusto ko lang ipaalam, sabi niya, sa mga kababaihan na meron silang karapatan na kapag ay hindi sila pwedeng pilitin. So sa Islam po, mali po yung sinasabi na pinipilit. Hindi po, may karapatan po ang babae na na tumanggi kapag ayaw niya. Kapag nakikita niya na hindi ito ay nababagay sa kanya. So yan ay may karapatan po yan ng kababaihan sa kanilang magulang na tumanggi. Ganun din, na bilang pagpaparangal sa kanila, ay binibigyan sila ng mahar. Hindi sila nagbibigay ng mahar. Ang mahar na ito yung duri na ibinibigay ng lalaki sa babae. Ang mahar ay hindi po yan sa magulang, hindi po yan sa kapatid, kundi ang mahar ay ito ay regalo mula sa lalaki na ibibigay niya sa kanyang tinatawag na mapapangasawa. Maaring pera, maaring ginto, maaring ibang mga bagay na ito ay regalo bilang pagrespeto, pagpapakita ng pagmamahal sa tinatawag na babae. So yan ay pagbibigay ng karangalan po yan na isa sa mga obligasyon sa pag-aasawa ay magbibigay ng mahar ang lalaki sa isang babae. Kabilang din sa sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam patungkol sa mga sa ating mga asawa na sinabi ng propeta na khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. At sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na ang pinakamainam sa inyo ay silang mabuti sa kanyang pamilya. At ako ang pinakamainam sa inyo sa aking pamilya. Sinabi dito na ang kabutihan ng isang lalaki ay nakasalalay sa kanyang pagiging mabuti sa kanyang asawa. Allahu Akbar. Kaya ang lalaki, kung gusto niya na maging mabuting tao siya, maging khairukum, maging mabuting tao, maging mabuting mananampalataya, ay kabilang sa mga kondisyon dito ay ang maging mabuti siya sa kanyang pamilya. Ibig sabihin, kung hindi siya maging mabuti, ay tinatawag na hindi siya matatawag na mabuting tao. So yan ay bilang pagmamahal, pagrespeto sa mga asawa. Sa mga asawang babae ay inutusan ng propeta sallallahu alaihi wasallam na upang kayo ay maging mabuting mga tao, ay maging mabuti kayo sa inyong mga pamilya. Allahu Akbar. At ganoon din, na sa mga nanay naman, ay sinabi sa hadith ni Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang tinatawag na dumating na sahaba sa kanya at nagtanong, sino ang pinakaunang tao na aking pakikitunguhan? Unang tao na aking pakikitunguhan. Sinabi ng Propeta sallallahu alaihi wasallam, ang iyong ina. Sinabi naman ng tao na ito na pagkatapos, sabi niya, ang iyong ina. At pagkatapos ay sino? Ang iyong ina. Pagkatapos ang iyong ama. So 3 beses na binanggit ng Propeta sallallahu alaihi wasallam na ang unang dapat na pakitunguhan ay ang mga nanay. Allahu Akbar. At pang-apat ang mga tatay. Yan ay tinatawag na karapatan ng mga kababaihan na sila yung pinakauna, ang nanay ang pinakaunang pakitunguhan sa pinakamainam na pakikitungo. Ganun din na magiging mabuting tao ka, magiging mabuting mananampalataya ka kung mabuti ka sa iyong asawa. Ganun din na kabilang sa tinatawag na gatipala sa paraiso upang makasama mo si propeta, pinakamalapit ka kay propeta, ay magtiis ka sa iyong pag-aalaga, paggastos mo sa yung mga anak na mga babae. Ganun din nabanggit sa hadith, upang ikaw ay makaligtas sa impyerno, ay ikaw ay magtiis sa iyong paggastos, sa iyong pag-aalaga sa iyong mga kapatid na babae at yung mga tita mo na mga babae. So yan ay kabilang sa mga pag-aalaga, pagbibigay ng karangalan at pangangalaga sa mga kababaihan Islam, at kabilang sa pinaka makikita natin na isa ito sa pinakamagandang turo ng Islam ay ang babae na namatay ang kanyang asawa, yung mga aramil. So namatay ang kanyang asawa, wala nang gagastos sa kanya, ay kabilang sa sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam na as-sa'i ila al-armalati wal miskin kal kal mujahidu fi sabilillah. Sinabi dito sa hadith ni Imam Bukhari na sinabi ng propeta na sino man ang tumutulong sa isang armala
namatay ang kanyang asawa, itong babae na ito ay siya lang ang gumagastos sa kanyang mga anak. O kaya kahit na wala siyang anak, walang gumagastos sa kanya. At yung kanyang tinatawag na asawa ay dahil namatay, ay sinabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, at saka yung mga miskin, yung mga may hirap, kal mujahid, ay para siyang nakikipaglaban sa landas ni Allah. Ang gantimpala ng taong gumagastos sa kanila, yung mga namatay ang kanilang asawa ng mga kababaihan, ay para kang nakikipaglaban sa landas ni Allah. O kaya, ay sinabi ng propeta, ay para siyang nag-aayuno sa umaga at sa gabi ay nagsasala ng mga sala na sunna sa gabi. Yan ang ibinigay na gantimpala sa kanila, sa sino mang tao na tumutulong sa tinatawag na mga kababaihan na namatay ang kanilang asawa. Ganun din na kapag ang babae ay halimbawa lang sa hindi sinasadya o anumang pangyayari na naghiwalay yung mag-asawa, ang babae ay hindi po niya obligasyon na gastusan ng kanyang mga anak, bagkus ito po ay obligasyon na gastusan ng kanyang asawang lalaki. Kahit na sila ay kahit na nag-asawa na ang nanay, halimbawa, ng ibang lalaki, obligasyon pa rin ng lalaki na unang asawa niya, nagastusan niya ang kanyang mga anak hanggang sa sila ay makapag-asawa. So yan, ang kabilang lamang po yan sa mga karapatan sa relihiyong Islam na kung saan makikita natin na binigyan ng dangal, karangalan ng Islam ang mga kababaihan, pinangalagaan ang kanilang tinatawag na karapatan at ganun din na pinangalagaan sila sa relihiyong Islam. Kaya kung may katanungan po kayo, pwede po kayong mag-message sa atin, mag-comment. At alam ko po, minsan may mga katanungan kayo na patukol sa mga kababaihan sa relihiyong Islam. Pwede po kayong magtanong dahil lahat po yan ay may kasagutan, may malinaw na kasagutan sa relihiyong Islam na nagpapatunay po na ang relihiyong Islam ay binibigyan niya ng kahalagahan ang mga kababaihan dahil ito ay kumpletong relihiyon na kung saan makikita natin na lahat ng aspeto ng pamumuhay ay mayroon pong utos, mayroon pong karapatan, mayroon pong mga tinatawag na mga utos ang relihiyong Islam. So dito po, alhamdulillah tayo magpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala dahil ibinilang niya tayo sa ummah ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sa lahat po muli ng bumati sa inyo ng Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. At ako po muli ay nagpapasalamat sa inyo at nawa gatipalang kayo ng Allah subhanahu wa ta'ala.